Ang mga magulang para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Kaya lang sa kaso ni Nida at Temyong, natapat sila sa mga among pinaglaruan lang sila. Pero bakit nga ba may mga taong katulad ng pamilyang ito na sadista o yung mga taong natutuwa kapag nananakit sila ng iba? Ang kwento ni Nida at Temyong hindi nalalayo sa pinagdaanan ng ginang na nakilala namin. Si Gemaline, na masukan din bilang isang kasambahay sa Maynila. Lingid sa kanyang kaalaman, matutulad din siya sa mga kaso ng mga kasambahay na minamaltrato. Sinubukan ko po nagtrabaho pero hindi ko naman po alam na ganun po yung nangyayari sa akin. Nung una, maayos naman daw ang pakikisama sa kanya. Pero hindi nagtagal, napalitan na ng pananakit. Minumura po ako, tapos binato po ako ng tsinelas niya hanggang nanginikip po yung dibdib ko, sobrang sakit. Nabasag po yung baso, sabi ko awalisin ko na lang po ma'am kasi may mga bubog po. Sabi niya, hindi, pulutin mo yan. Yung aso naman po niya na alaga niya sa akin na hindi ko po pwedeng hawakan dahil alam ko po may mga rabies po yung mga aso. Tapos sabi niya, nakagat po ako. Wala akong pakialam sa'yo. Kung ganito lang din po, ma'am, na lagi niyo akong sinasaktan, tapos minumura, patayin niyo na lang po ako. Tiniis lahat ni Gemaline ang mga pagmamalupit noon. Nakatatak na kasi sa isip niya ang mga anak na mag-isa na niyang itinataguyod. Ang bawat sweldo, ipinapadala niya sa mga anak na naiwan sa probinsya. Ang pangungulila ni Gemaline, pinupunuan na lamang sa video call. Ma, kamusta ka, ma? Miss ko na kayo dyan. Okay, si nanay. Ano ba yung gusto ko sana? Umulis lang. Binadmission mo kaya nga. Walang pamasa. Inspirasyon din niya sa paghahanap buhay ang ina na na-stroke at ngayon ay mahina na. Malaki pong pasasalamat kay mama na kinaya niya pong maging ama at ina para maitaguyod po kami magkakapatid at mapalaki po ng may respeto. Gusto ko pong mabigyan po sila ng magandang buhay at hindi po sila gagaya sa akin na high school po yung natapos ko. May bahay po kami doon, maliit lang po na nagdidikit-dikit po kami na natutulong. Gusto ko pong ipaayos namin yung maganda pero hindi po talaga ako halos makaipon. Upang tuluyang makalimutan ang alaala ng mapait na sinapit sa mga naging amo, ipinakausap din namin si Gemaline sa isang eksperto para mabigyan siya ng payo. Meron siyang mga simptomas ng trauma, no? From the traumatic experience. For example, yung naaalala niya out of the blue, na bigla siyang napapaiyak, naaalala niya yung mga masasamang nangyari sa kanya physically at nagkakaroon siya ng anxiety, pangamba. Ang pinayo ko kay Ma'am Gemma is number 1, huwag mawala ng pag-asa. Proseso kasi ito. So sometimes maaaring umiyak pa rin siya. It's okay not to feel okay. Number 2, humugot ng lakas from the family. Ngayon, laking pasasalamat ni Gemaline dahil biyaya raw sa kanya ang bagong amo na kanya ngayong pinapasukan. Siyempre, hindi palaging lungkot ang dala ng buhay. Kaya narito ang wish ko lang upang tuparin ang mga kahilingan niya sa mga hatid naming munting regalo. Para may dagdag na kabuhayan sa kanilang lugar, ang pamilya ni Gemaline, meron na silang frozen meat business package. May iba't ibang meat products na pwedeng ibenta at may chest freezer pa yang kasama. Palalaguhin po. Yung mga yan, i-offer ko po sa mga kakilala ko po na bibili sila ng ganito. Bigay rin natin ang cleaning essentials na pwede ring pagkakitaan. Pwede rin po sa online na gusto nilang order nito. Matagal ng pangarap ni Gemaline ang may ayos ang sitwasyon ng pamilya niya sa probinsya. Kaya naman narito ang isa sa handog ng aming programa para sa kanya. Home repair assistance para sa pagpapaayos ng kanilang bahay. At syempre, sasamahan na natin yan ng brand new LED TV at stand fan. Wala, minsan hindi po ako nakapag-TV ng ganito siya. Masaya po. Meron din kaming grocery supplies para sa kanyang pamilya.
At para mas makatulong sa kanyang nanay, handog rin natin ang medical assistance. Ang educational assistance naman na ito makatutulong sa pagpapatuloy ng anak niya sa panibagong taon. At syempre, ang wish ko lang savings para sigurado na ang pag-uwi niya sa graduation ng kanyang anak. Pagpalain po kayo ni God na sana po marami po kayo matutulungan na tulad namin na naaapi, nahirap sa buhay. Maraming salamat po.